niyo po ang ating mahal na congressman para magbigay naman ng maikling mensahe para sa atin po. Welcome po natin si Congressman Roylo Goles. Morning po. Thank you. Maraming salamat sa ginoong tagapagkilala. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dito po sa Annex 40 ng Better Living. At isa ako sa tagahanga ng ating barangay captain na si June Pirata. Ilang beses na siya sinulatan na sinabi ko sa kanya kasi siyempre pinagmamasdan ko marami at sinusubaybayan yung kanyang pamamahala na isa sa pinakakomplikadong daanan sa buong Paranaque, yung Doña Soledad. Kasama na yung Front Street. Sisimulan ko pa lang sa Doña Soledad at sabi nga sa kanya, June, ito, may hawak na ebidensya. Sabi ko, June, yung estilo mo ng pamamahala, pang MMDA yan. Ikaw ang kailangan sa MMDA. Kung ako yung magkakaroon ng pagkakataon na magsabi kung sino ang dapat na ilagay sa Metro Manila Development Authority na ang traffic ay isa sa pinaka-importante at pinaka-komplikado. June Pirata ang kailangan. At lalo na ngayon, hindi niya binanggit kanina, masyado sa humble, siya ang humahawak at namamahala din sa isa sa pinaka-komplikadong interchanges sa buong mundo. Yung inyong interchange dito sa Pikutan. How many conflict areas yan? 200 huh? 217. Isipin nyo, magbilang ka lang ng 217, ang hirap na. Yung pang gagawin mong hahanap ka ng solusyon sa problema sa 217. Kaya palakpak natin muli si Kapitan June Pirata. At hindi ako nagtataka na siya ang hinalal sa una sa Paranaque at pangalawa sa National Capital Region. Alam nyo, ang pagboto ng iyong kapantay, kasi ang bumuboto dyan, mga peers, ang tawag niya mga peers, no? Yan ang pinakamahirap sa lahat. Yung maghanap ka ng boto sa ibang lugar, siguro madali-dali ng konti. Pero pag ang boboto siya, yung mga equal mo, yung mga tinatawag na mamimili ng primus inter pares, first among equals, yan ang pinakamahirap. Kasi kapantay mo yung buboboto. Ibig sabihin talagang may paghanga sila sa iyo. At yan ang isa sa ebidensya na hindi lang tayo humahanga kay June Pirata, kundi ang buong Paranaque humahanga kay June Pirata at ang buong halos 2,000 na mga captain ng Metro Manila humahanga kay June Pirata. Palakpakan natin si June Pirata na sa akin palagay, pag lahat ng lugar sa Better Living sa Barangay Don Bosco ay magbigay ng boto na katulad na binibigyan yung boto sa kanya, eh talagang bubulusok sa daigdig ng politika itong si June Pirata, eh baka mawala na siya sa Barangay Don Bosco at tumulong na sa kabuuan ng Paranaque na doon kailangan siya. Kaya siguro pagdating ng panahon, dapat itodo natin ang ating pagsuporta kay June Pirata. Binabati ko rin po ang pamunuan ng inyong Homeowners Association dito sa pamumuno ni Ginoong Roque Lumacad at ang ibang mga opisyal na nandito, siyempre si Ka Auring. Babagitin ko ang mga ibang opisyal, Vice President Herly Balugay, Secretary Erlinda Sumatchat, na pamangkin niya yung asawa ng pamangkin buo ko, Treasurer Concepcion Balberia, Assistant Treasurer Darby Chan at Rose Acabal, Auditor June Tamayo, PRO Randy Samonte, mga Board of Directors na si Beth Pineda, Dr. June Justiniano, Briggs Lindo, Cesar Ed Conductor. Napasin ko si Briggs, yung buhok niya, parang buhok ng isang lumabas ko sa hearing. Siya yata yung ginaya ng isang kasama ng congressman. Ed Conductor, Cesar Reyes, Cynthia Ocialda, Lina Caperal, Jimmy Chavez, Beth Cruz, Josie Bobby, Benilda Cledoro, at Cesar Felix. At meron tayong mga bisita dito. Sila ay mga kinatawan ng federasyon sa pamumuno ni General Artajo. Andito po ang Vice President ng Federasyon, si Noli Sugay, ng Section 3. At kakabitbahay dito si Wilty Benal, ang Presidente ng
29-32. Dalawa yung teritoryo niya. Maraming ganyan dito sa BFO, sa Better Living. Sabi ko kay Noli, merong 1727, merong 1618, nag-merge. Pero baka wala mo siguro 40-22 or 22-40. Magkalapit kayo. Maraming salamat po at ako'y inainyahan nyo rito maging bahagi ng itong magandang napakaagang programa ninyo. You know how to start your Sunday correctly. Alam nyo, ang Sunday para sa akin, it's not any different from any ordinary day except yung religious exercise. No? Para sa akin, Sunday, Sabado, Biyernes, pareho lang yan. Kailangan gumising tayo ng maaga. At meron akong para hindi ako naniniwala doon sa isang tawag PGIF. Yung PGIF, thank God it's Friday. Sa akin, naniniwala sa PGIM, thank God it's Monday. At buhay tayong lahat at marami tayong maaaring gawin pa sa darating na mga araw. Ako'y natutuwa na nandito, Annex 40, ito po ang isa sa mga banderang proyekto natin ngayon, yung pagpapariprap ng halos lahat, hindi lang halos lahat ng maaaring i-riprap. Kung merong word na gano'n, riprapable na mga creek at mga waterways sa buong 2nd District ng Parañaque. Nagtagumpay po tayo na makakuha ng alokasyon, pinakamalaki sa kasaysayan ng Parañaque. More than 200 million pesos na budget pang riprap at kasama itong Balok-Balok Creek na ito. Ito, nagawa na natin ang project ko una ito, mga about 2 years ago, 2-3 years ago. Ngayon, itutuloy natin. If you're familiar with the geography here, ito, ang lusot nito sa multinational. Dadaan ito, magpo-cross ito ng multinational avenue, dadaan ng Papa Compound, yung mga Philip Compound, at maraming pang iba. Kaya mahaba ho ito. Lahat yan ay gagawin, i-riprap yan. At yung binanggit ni Presidente kanina, yung concern nyo, maaari kung pwede lamang, sabi nga, i-text nyo, paki-compose lang yung concern niyo, i-text nyo sa akin, at yan ipapasok ko agad sa district engineer natin o kaya sa contractor na gumagawa ito at baka maisingit niya. Kasi masyadong malaki ang pondo natin. Maraming flexibility yung ating pondo. Ito isang lump sum na pondo. Kaya sabi ko kanina kay Kapitan Durata, kahit paano meron tayong contribution dito sa inyong open space. Pero kinaidag because of the riprapping na siguro hindi bababa ng mga 100 square meters. Mga 100 square meters, malaki-laking marami rin pwedeng gawin yan. Pwedeng gawin para mini park or whatever. At yan ay nagawa namin sa mga iba pang mga napariprap na mga creeks katulad doon sa Moonwalk ng Kapitan. Kuntuwa ang Homeowners Association doon sa PIMRA at si Kapitan Clemente at Bingula din. Kasi doon sa Moonwalk Creek, mahaba yan sa may Aldrin. Napakahaba at napakalapad ng creek na yan. Because of the riprapping, yung dating lupa na pa-slide na ganyan, pag niriprap mo dito, siyempre pag nag-riprap ka dito, yung dito, magiging open space, magiging extra open space. At doon, palagay ko, almost 1,000 square meters ang na-generate sa lugar kasi mahaba yung kalye na yan. At siyempre, ito, mararamdaman nito, sana masubukan natin sa pagdating ng panahon, pag-ulan, na hindi na babayin yung mga dinadaanan nitong creek na ito. Malaki yan ang bandera project natin. At itong Better Living naman, madalas kong sabihin, mula nung kami lumipat dito sa Parañaque, hindi pa ako nasa politika, madalas na ako rito kasi yung bayaw ko, yung banda nakatira sa Switzerland, nauna sila ng mga ilang buwan sa amin, kaya sa BF kami, sila naman dyan sa may Switzerland, kaya madalas nagdadalawahan, pupunta sa BF, kami pupunta rito. So I saw from the early 70s how Better Living progressed from practically open fields dito sa lugar na ito. Bisa nagpipiktik pa kami rito doon. Banda sa may Levittown, open field pa yan doon. Wala pa mga bahay dyan. I saw that grow from practically nothing. Kaya bukid ang tawag sa atin dito ng mga taga-bayan. Kung tatanungin yung mga taga-bayan ngayon, tawag sa atin bukid. Kahit napunpuno na ng bahay dito, bukid pa rin ang tawag sa atin. Because if you are familiar with the Philippine geography, katulad ng MacArthur Highway, pag dadako ng MacArthur Highway, di ba may mga bahay sa side? Pero tumanaw kayo doon sa kabila ng bahay, bukid na, wala na bahay doon. Ganun tayo noon, nung panahon na yun.
it will take them probably another 100, 200 years to become like what we are now. Pero tayo, andito na tayo ngayon. So, dito sa lugar nito, ito yung mga lugar na madalas kong tambayan. Siguro, ang iba sa inyo, nakakasabay niyo ako sa simbahan, sa Mary Help of Christians. O kaya nakakasabay niyo ako, nagkakape o nagmimerienda dyan sa Jollibee, madalas ako Jollibee. Or if I want some really quiet moments, nagtatrabaho, nag-internet, gumagawa ng report, doon ako sa Red Ribbon, kasi medyo tahimik yung Red Ribbon. O kaya kung gusto ko ng taga-lutong bahay, sa Lola sa kumakain. Doon kaya kabisado ko yung mga lugar ninyo, marami tayong pupuntahan dito. Paminsan-minsan nagpupunta ako doon sa yung Army Navy, nakakain na sa Army Navy. Pero mas at home ako doon sa Jollibee at sa Lolas. Nagpapagasolina ako sa Shell, kasi nagkakaperin ako doon. Kaya kabisado ko itong lugar na ito. Kaya, at ang isa sa mga unang sinimulan kong proyekto dito, during my first term, when I was the congressman of the Lone District of Parañaque noong 1992, yung pagpasimento ng outer lanes ng Dona Soledad. Yung una kasi yan, siguro ang iba nakalimot na. Yung una, ang sementado lang, yung inner lane, yung dalawang inner lane. Yung shoulder, hindi sementado kaya nagsisiksikan yung masasakyan doon sa gitna. Kaya mas matraffic masyado ang Dona Soledad doon. Pinagawa natin outer lanes, naka-east ng konti. Of course, ngayon medyo dumadami ang populasyon. But then I always tell people, when they talk about traffic, no, sabi nila, paano ba yung traffic na yan? Ito Manila, traffic, magpapasko at traffic. Ang sabi ko sa nila, mas mag-worry kayo pag walang traffic. Alam kung bakit? Ibig sabihin, ang ekonomiya natin bagsak. Hindi na lumalabas yung mga tao. They don't go out, they don't shop. Masama ang sitwasyon. So, ang solusyon sa traffic management. And we have an expert here, no other than the captain, Jun Velasco. Meron pa tayo isang proyekto dito, yung Front Street. Yung pinapagawa ng Front Street, si Molly, madalas mag-observa doon, tayo parati doon sa kanto para tignan na kung maayos o hindi ang pagpapasemento ng Front Street. Meron pa tayo isang malaking proyekto rito, although probably it will not concern you very much because you send your children to private schools. O kaya yung mga apo niyo sa private schools. No? But Don Bosco is the host of one of the biggest elementary schools in Parañaque. And this is F. Serrano Elementary School. Alam niyo naman nangyari sa F. Serrano Elementary School. Nung bumagsak yung aeroplano ron, hindi lamang yung mga bahay sa paligid ang nasira, hindi lang 14 yung namatay, kundi yung buong eskwelahan naging constructive total loss dahil sa sunog. Nangyari yan December 10. Mabuti na lamang December 12. Nakausap ko agad si Presidente at sinabi sa kanya ang problema. Nakakon man ang Presidente, sabi niya, tutulong kami dyan, Congressman. Akala ko yung tulong yan darating 1-2 months para ma-reconstruct yung eskwelahan. Laking gulat ko, by December 21, in only 11 days, nirelease niya yung 128 million pesos para ma-reconstruct yung eskwelahan. Yung dati, na elementary school na hotspots ang paggawa. Practically all of the buildings there were constructed on my initiative. Pag sinabi ng hotspots, installment, imagine how your house would be kung ang paggawa installment, walang master plan. Medyo iba-iba, no? Parang tagpi-tagpi ang nangyari doon sa F. Serrano Elementary School, they're limited. But now, because of the sudden lump sum release of 128 million pesos, kahit na medyo restricted yung area, now it can be planned. And I assure you, pag natapos itong project na ito, at marami dito mabubuksan na pagbukas ng darating na school year, ang F. Serrano Elementary School is going to be transformed from one of the hotspots elementary schools in the country to one of the most modern elementary schools in Metro Manila. From 49 classrooms, magiging 60 classrooms pa itong F. Serrano Elementary School. At may pagmamalaki ng gusto ito. I promise you that. Yung iba nga naiingit, sabi nila, nakakaingit naman yung F. Serrano Elementary School. Huwag naman kayo maingit doon. Ito ba sila sa traumatic, hindi naman nakakaingit yung gano'n. Naging parang blessing in disguise na lang yan. So yun po, malaki ang paghamon marati sa mga pinuno ng Homeowners Association. Pero ako'y naniniwala na ang inyong liderato will be not only equal, but will be more than equal to the challenges that will face the Homeowners Association. At andito si Kapitan,
malaking tulong, malaking bagay. Ang ating Mayor, Jude Bernabe, na very hands-on din pagdating sa pamamahala ng pangangailangan ninyo sa City Hall. At ako naman nandito rin sa abot ng aking balit na kakayahan. I assure you that I will always be here and will do my best to contribute to the development of your community. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Acknowledge ko rin ho ang